Ito na nga pala yung plaka, bagong plaka ko. So, pungko siya. Ganito, lahat ng ganitong kulay blue, ako siya. Pang NCR. Region 4A. Ang NCR pala yung pure white. Okay, so yun. Ito na nga pala yung plaka, bagong plaka ko. So, pungko siya. Ganito, lahat ng ganitong kulay blue, ako siya. Pang NCR. Region 4A. Ang NCR pala yung pure white. Tapos pag kinuha nyo siya sa malapit na LTO sa inyo, may kasama siyang certificate na katunayan na ito na yung inyong bagong plaka. Pero yung gagamit, pero naka-indicate pa rin yung lumang plaka nyo kasi hindi pa ito naka-indicate sa inyong OR. Kasi konsya tawag dito, kasi yun nga, bago pa siya. So next registration nyo pa may attach sa OR para hindi nyo na para hindi nyo na lagi dala-dala yung pinaka certificate na kasama ng plaka. Pero hanggat nakarehistro pa, halimbawa nakarehistro pa, ang next year nyo pa may pa i-rehistro ulit. So next year nyo pa may attach yung pinaka bago yung plate number sa OR. Pero ako naman yun, valid na naman yan, kasi basta kung lang dala-dala nyo lagi yung certificate para hindi kayo masita sa checkpoint. Sa mga wala pang plaka, pwede nyo nang puntahan o mag-inquire sa pinakamalapit na LTO sa inyo, kasi available na yung mga plaka. Kahit yung mga lumang plaka, mga old plate na kulay green, kasama sila sa bagong plaka. Meron na nga sinasagawang caravan yung LTO para yung mga walang panahon pumunta sa LTO, konsya, para pupuntahan nyo. Di ba ang operation ng LTO Monday to Friday, so nagsasagawa ang caravan ng LTO ng Sabado o Linggo. Nalabas sila ng highway o saan mang barangay o munisipyo, doon sila nagpupunta sa mga lugar kung saan sila kakaraban. Nung nakaraan nga dito sa amin, ako naman sa bayan naman ng Alfonso, nagkaraban. So marami naman nakapunta, pero kasi akala ko hindi nakasama, kaya naman ako hindi pumunta. Akala ko kasi hindi nakasama itong aking plaka kasi white plate na siya. Yung pala basta 7 characters yung plate number, kasama siya. So yun, kaya nung nalaman kong kasama, yun, agad-agad naman ako pumunta sa
sa malapit na LTO sa amin dito sa Tagaytay. At yun, kung lang din naman siya, saglit lang din naman siya nakuha. Ang matagal lang yung pagpila kasi, di ba, marami ring napila para makuha yung kanilang mga plaka. Tapos iba-iba yung naandun sa LTO. May nakuha ng lisensya, may nagre-renew ng lisensya, ba? May nagpaparehistro, iba-iba. Kaya doon lang ikaw matatagalan sa pag-aantay. Pero sa pagpaprocess naman, ang bilis naman. Yun lang, para sa mga wala pang plaka dyan, pwede nyo nang kuhanin. Tapos napanood nyo na ba yung trending na video, yung isang rider na sumayaw sa ibabaw ng motor niya sa traffic lights habang naka-stop yung traffic light. Nagsayaw siya sa kanyang motor. So yun, as usual, binigyan siya ng LTO. Parang binigyan ng penalties dahil sa kanyang ginawa. Although tama naman yun, kasi bawal naman talaga pag bawal naman talaga mag cellphone o mag sa traffic. Basta kahit na nakatigil ka at nasa traffic lights ka, nakatigil ka doon, bawal talaga. Bawal ka mag cellphone, basta bawal. Pero sa mga nagkakaroon ng violation na gano'n, halimbawa yung pagsayaw-sayaw sa motor na habang nakatigil sa traffic, mas marami ang motor na nabibigyan ng mga penalties compare sa mga nakasasakyan. Kasi pag nakasasakyan kasi hindi kita yung ginagawa sa loob ng kotse, diba? Diba, tulad ng iba naka-tinted, hindi kita yung ginagawa. Tsaka mas yung mga motor ang pinipicture nila sa mga balita, yun, sa TV. Kakunti yung nakamotor. Meron namang nakamotor pero meron namang nakakotse pero kakunti nakikita ko. Karamihan talaga yung mga binabalita nila, mga yung nasa mga nakamotor lang. Talagang galit na galit sila sa mga nakamotor.